mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Narito na mga headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Presyo ng itlog stable na dahil sa oversupply. Ronda Pilipinas. Medical marijuana bill suportado ng DOH. Ronda Pilipinas. Mga Katoliko dagsana sa iba't ibang simbahan para sa Ash Wednesday. Ronda Pilipinas. Investigasyon ng mga otoridad sa mga insidente ng bomb threats pinaigting pa. Ronda Pilipinas. Balita naman ito sa ibayong dagat, higit 12 katao patay po ito sa bangga ng mga bangka sa Congo. Ronda Pilipinas. Balita babalakasan naman, pagbabalasan ng coach sa players ng Tatak Jelbinyan, effective kontra Makati Circus Music Festival. Ronda Pilipinas. At showbiz, Sylvia Sanchez, sabik na siyang magkaapo. Ronda Pilipinas. Blackmail o binantaan ka ba online? Nako, NBI, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Good for the heart nga ba talaga ang wine? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Happy Valentine's Day! Oy, babatiin ko muna yung mga nagse-celebrate ng kanilang birthday today, ha? Happy birthday! Like a virgin talaga. Salbay ka talaga, engineer. Happy birthday muna kay SP, Senate President Juan Ponce Enrile, 100 years old, ha? Oh, happy birthday din kay Chris Aquino. Happy birthday din kay Secretary Duque. Oh, may nag-greet sa kanya. Oo, happy birthday sa lahat ng mga nagbo-birthday today. Happy birthday at syempre happy Valentine's Day. Live na tayo sa DWIZ News AM Radio dito po sa Metro and Mega Manila. Live din tayo sa
DWIZ News FM sa regional stations. And of course, live din tayo sa Radyo Ronda at sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV sa Aliw Channel 23. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Nababader talaga ako sa Like a Virgin. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita natin, ulat panahon muna tayo mga kababayan. Uulanin ang uulanin ang ilang bahagi ng bansa dahil sa tatlong weather systems na nakakaapekto sa Pilipinas. Tatlo pala to. Makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat paghulog ang Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar at ang katimugang bahagi ng Quezon dahil sa shear line at easterlies. Samantala, maulap na papawirin na may mahinang pag-ulan ang mararamdaman sa Cagayan Valley, Aurora at nalalabing bahagi ng Quezon dahil sa tinatawag na Northeast Monsoon o amihan. So may amihan pa pala. Oo. Magdadala naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mahinang pag-ulan sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at sa natitirang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog dahil sa easterlies at localized thunderstorm. Ronda Pilipinas. Samantala, kinumpirma ni Philippine Egg Board Association President Francis Uehara na unti-unti nang nagiging stable ang supply ng itlog kaya bumababa na rin ang presyo nito sa merkado. Sa panayam ng DWIZ, inihayag ng presidente ng PEBA na nagbawas na ng mga manok ang poultry farmers upang hindi na tuluyang sumudsad ang farm gate price ng itlog. Gayunpaman, iginiit ni Uehara na below production cost pa rin ang presyo nito. Part po ng pag-adjust po ng ating industriya ay yung pagbabawas din ng ating mga manok para po lumebel po yung ating supply versus demand. At ito pong linggo, medyo nag-stabilize na po ang presyo. Hindi na po ito continuously bumaba. May mga ilang farms na nakapagtaas na po ng konti. This week lang po yan. Sa totoo lang, yung mga presyo ng itlog hindi pare-pareha sa buong Pilipinas. No? Binigyan din ito na itlog ang pinakamurang source of protein kaya't maganda kumain ito araw-araw. Ang itlog po ngayon ay ang pinakamurang source of protein, alternative source of protein. No? Kung tayo naman po ay nasa mabuting kalusugan at wala naman po tayong dinadamdam na sakit, an egg or two a day is really okay. Dagdag pa dito, hinimok ng PEBA official ang publiko na tangkilikin ang itlog dahil mababa ang egg consumption ng bansa. Parte po ng ating programa with the Department of Agriculture is i-promote nga po yung dagdag na konsumo ng itlog. Ang Pilipinas po kasi ay generally mababa pa rin ang egg consumption kumpara sa ibang bansa. Bakit? Wala namang gumagawa ng leche plan? Di ba puro itlog yun? Saka mababa consumption, kung tutuusin nga, sa ibang bahagi ng mga palengke, mahal ang itlog, overproduction pala. Yan po ang tinig ni PEBA President Francis Uehara sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Uy, kain kayo ng itlog! Oo, kain kayo ng maraming isa hanggang dalawa. Kung wala rin lang naman kayong dinadamdam na matinding sakit. Oo, para makatulong sa mga magsasaka natin. And ang nakakatakot dito, may kausap ako na hindi ko na lang babanggitin kung sino. Ang inaalala nila, baka paunti na ng paunti nag-aalaga at saka nagiging magsasaka ng Pilipinas. Tandaan nyo sila nagpapakain ng buong Pilipinas, hindi lang Metro Manila Kaya kung may pagkakataon, gawa kayong leche plan. Gamit kayo ng itlog. Oo. Tanggap tayo ng isang report. 44 ang sugatan sa pagbagsak ng bahagi ng second floor ng St. Peter the Apostle Parish sa Tungkong ba yan? Tungkong Mangga, CS JDM Bulacan. Tama? Alamin natin ang report na yan. Si Tina? Patrol 11, Tina Nolasco. Tina, ano nangyari?
Yes, Dennis, kasalukuyan nga tayong nandito ngayon sa St. Peter Apostle Parish dito sa San Jose del Monte, Bulacan, sa barangay Tungkong Mangga. Oh. At as of 10 a.m., umakyat na sa 47 ang bilang ng mga sugatan matapos bumagsak nga itong bahagi ng second floor nitong simbahan habang isinasagawa ang pagdiriwang ng banal na misa kaninang pasado alas 7 ng umaga ngayong Ash Wednesday. Oh. At ayon nga dito sa ating City Administrator na si Sir Dennis Buta ay itong sa kanilang assessment talagang itong mga konstruksyon nitong mga gusali dito sa bandang second floor pag entrance dito sa simbahan o pagpasok sa simbahan kumbaga lumana at inaanay na gawa nga ng kahoy. Kaya siguro ito sabi niya sa initial na assessment ito ang dahilan kung bakit hindi kinaya ang dami at bigat ng taong dumagsanga ngayong kasabayan ng Ash Wednesday. At ngayon wala naman daw kritikal na mga pasyente ang naitala at 24 dito ay sinugod sa ospital ng lungsod. 9 ang sa Tala Hospital, 5 ang sa Virginio Hospital, 3 ang sa Skyline, 2 ang sa Labor Office at 1 sa Grace Hospital. At ayun nga, nakapag-assess na rin daw dito si San Jose del Monte, Bulacan Mayor Arthur Robes at tiniyak na sasagutin niya ang lahat ng gastusin sa pagpapa-ospital at mag-aabot din ng financial assistance sa lahat ng mga nasugatan habang idinaraos nga ang banal na misa kanina lamang yang pasado alas 7 ng umaga. At ngayon ay patuloy tayong nagbabantay dito dahil patuloy na nadaragdagan ang naitatalang bilang ng sugatan. Ngunit malinaw naman, Dennis, na walang namatay, walang nasugatan at nga sa katunayan mamaya ngang alas 4 ng hapon ipagpapatuloy ang pagdiriwang ng banal na misa. Ngunit ngayon lahat ng schedule ng morning masses, Dennis, ay kinansela muna. Ngunit makikita natin ngayon patuloy ang pag-seminar ng mga katikisa dito para naman sa Sakramento ng Binyag. At doong side lang kasi isang bahagi lang ito, Dennis, ng second floor ng simbahan ang bumagsak. Ngunit kung makikita natin, nasa Facebook Live kanina yung banal na misa. Ngunit siguro dahil na lang sa nangyari, binura na, ay makita natin nagkagulo yung tao nang biglang may malakas na sound na narinig. Doon nga ay nabagsakan at dahan-dahan naman daw, batay dito kay Sir Dennis ng City Administrator Office ng CSJDM Bulacan, dahan-dahan naman daw yung pagbagsak nitong bahagi ng second floor at hindi naman daw biglaan. At makikita nga natin, hindi talaga siya solido. Dahil nga itong simbahan ng St. Peter, 1994 pa itinayo at patuloy yung assessment ng ating provincial at city disaster risk reduction management office tungkol nga dito sa bahagi ng simbahan dito Tina, sa barangay Tungkong Mangga. Yes, Dennis. Tina, i-ano ko lang kasi nakalagay dito. Ilabas mo nga yun na pare yung announcement na itutuloy yung misa mamayang hapon. Nagtatakot lang ako kasi kung hindi ba questionable yung integridad nung haligi nung simbahan. Kasi kung sinasabi natin na may yung unang factor may kalumaan, tapos yung pangalawang factor inaanay, baka questionable na yung integridad nung haligi ng simbahan, Tina. Oo, ayun ang tinanong natin kung ito ba ay may pahintulot pa rin ng city office. Ang sabi naman ni Sir Dennis Buta, ang city administrator nga dito sa San Jose del Monte, Bulacan, ito ay may pahintulot pa rin naman dahil kung makikita mo dito, Dennis, mismo sa loob, parang walang problema itong simbahan dahil bagong pintura, okay ang lahat. Yung loob lang, parang nasa loob ng kisame, itong yung sa second floor na bahagi, makikita yung mga kahoy na bahagi ng second floor na tinanay. Ang gagawin daw nila, itong baba lang muna. Itong kanilang papapasukin na mga mamaya, mga magisimba, hindi muna papupuntahin sa itaas na bahagi yung mga ating mga mananampalatayang Katolikong magisimba. Mamaya nga yung alas 4 ng hapon. Kung alas 4 pa naman, Tina, baka pwedeng makipag-ugnayan sa provincial government ng Bulacan at magpapunta ng mga engineer dyan para ma-check yung integridad nung simbahan, Tina.
Yes, Dennis, nandito na sila ngayon. Very good. Actually, ang dami na dito kasamahan din natin Yun. sa media. Marami na dito mga galing nga sa ating Provincial at City Disaster Risk Reduction Management Office. Oh. At patuloy ang kanilang ginagawang pag-aayos. Inaayos din Dennis, itong assessment sa mga bahagi ng simbahan. At tiniyak nga rin sa atin ni Sir Dennis Booth Oo. na dahil nga dito upang huwag nang maulit Oo. itong pangyayaring ito, etong mga public Laki, oh. building daw ay Oo. gagawin nilang maigting yung kanilang pag-check sa Oo. mga gusali, lalo na itong mga simbahan dahil alam naman natin, Dennis, mga luma na ang mga simbahan. At ngayong Ash Wednesday talagang dinagsa Oo. Kanina napanood ko sa live, ngunit binura, hindi natin na-capture. Talagang biglang nagkagulo yung tao nang biglang may sound na bumagsak na yun. At ayun nga, may mga nagsigawan nga doon. Nataranta, yun, ay trending ito sa social media. Oo. At nagkalat yung mga video footages ng ating mga netizens. Nako. Kaugnay nga dito sa nangyaring pagbagsak ng bahagi lamang ito ng second floor ng Oo, simbahan. Tina, last question na. Doon ba sa mga 47 nasaktan, walang bata doon? Ayun nga ang ating hintayng detalye dahil itong Public Information Office at Oo. ang mga opisyal ng ating lungsod, ng Oo. pangalang lungsod, Oo. ay patuloy na umiikot sa mga ospital upang tingnan yung kuwang datos, ilan ang bata doon, Oo. ilan ang matanda, at Oo. hinintay natin yung detalye pa niyan at pinal na detalye. At sana wala nang madagdag na bilang pa dahil kanina 44 lamang, ngunit ngayon lang nakalipas na 47 mga na. ilang minuto, ilang oras, naging 47 na Okay. itong naitalang mga nasugatan na. Yun. Okay, maraming salamat, Tina. Maraming salamat mula dito sa Barangay Tungkong Mangga sa Merced del Monte, Bulacan. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Hindi naman sa pag-ano, pero kung kayo po'y bahagi ng simbahan na dyan kayo nagsisimba, mas maganda hong antayin ho natin yung investigasyon ng mga eksperto. Baka ho may questionable na, baka pwede tayo maghanap ng ibang simbahan, ano? Kasi kung ako, aantayin ko yung report po ng Bulacan, sabihin natin Provincial Engineering Office. Oo, kung ano ang report nila, kung pwede pa bang ituloy yung misa mamayang hapon. Magkakaroon naman po yan ng ng announcement. Maski dyan sa official Facebook ng simbahan, palagay ko maglalagay sila ng announcement. Pero antayin natin, alas 4 pa naman Oo, marami magsisimba ngayon dahil Ash Wednesday. Okay, tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Suportado ng Department of Health ang legalisasyon ng medical marijuana. Sa panayam ng DWIZ, binigyan din ni Health Secretary Ted Orbosa na bagamat maliit lamang ang pangangailangan sa medical cannabis, malaki naman ang may tutulong nito sa mga Pilipinong dumaranas ng hirap sa sakit na kanser, glaucoma at iba pang mga sakit. Matatandang ubusan na sa Kamara ang panukala para maging legal ang paggamit ng cannabis o marijuana bilang gamot sa Pilipinas. So yan ang ginagamit ngayon sa iba't ibang bansa para sa mga condition like cancer pain, glaucoma, meron sa epilepsy pa nga yata na ginagamit. So ito, maganda makapasok kasi magagamit ng mga Pilipino na nangangailangan dyan. Konti lang sila, pero pwede silang magamit at maresetahan ng doktor nito kung ito ay maging legal. Sakaling tuluyang maging batas, iginiit ng kalihim na maaari pa rin namang ipagpatuloy ang pag-aaral kaugnay sa medical marijuana at magtakda ng restrictions kaugnay sa paggamit nito. Alam niyo, maraming gamot, hindi pa naman sapat talaga yung pag-aaral bago na-launch. Ano? Yung kagaya ng mga bakuna na ginamit natin ng COVID-19. Hindi pa sapat yung pag-aaral niya, pero ginamit na natin sapagkat sa tingin ng mga eksperto, makakatulong sa pandemya. At totoo naman, nakaalis tayo sa pandemya dahil nakapagbakuna tayo ng maraming Pilipino. So, hindi rin sasabihin mong gano'n. Marami rin gamot na pagkatapos mong maaprubahan after good study, may masamang komplikasyon pa. At ito'y na-pull out. So, meron din mga storya ng mga gamot na gano'n. Secretary, na-interview ho nila Drew kahapon at saka ni Senyor Pacheco, itong si Dr. Tony Lechon. Mas maganda ho, Secretary, nakausapin niyo siya kasi maganda ho yung punto niya kahapon. Yung sa live interview ni na Drew kahapon, mas maganda pag-usapan at mas yung kanya namang purpose ay maging maganda yung pagpasa ng batas at magamit ng mahusay. At tama, itong marijuana
Yan po tinig ni Health Secretary Ted Herbosa sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, dagsana ang mga Katoliko sa iba't ibang simbahan sa bansa para gunitain ang Ash Wednesday na hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. Maagang nagtungo ang mga deboto sa National Shrine of Black Nazarene sa Quiapo, Manila upang magsimba at magpapahid ng abo sa noo bilang pagsisimula ng araw ng pag-aayuno. Karamihan sa mga nagsimba kaninang alas 5 ng umaga ang mga papasok sa trabaho at eskwelahan. Kasi kanina yung alas 7, di ba? Yung kay Tina, alas 7 yun ang aga. Samantala, 3 misa naman ang isinagawa sa Manila Cathedral ngayong araw kung saan pinangunahan ni Manila Cathedral Rector Monsignor Rolando de la Cruz ang misa kanina alas 7 at susundan ng misa ni Cardinal Advincula mamayang alas 12 GIS ng tanghali at alas 6 ng gabi naman ang huling misa na isasagawa ni Father Viel Bautista. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. DBM, Department of Budget Management, marami daw na dapat ipaliwanag kaya ipatatawag sa susunod na hearing ng Senado ukol sa People's Initiative. Nadamay ang DBM dyan. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Celi Ortega Bugueno. Ate Celi, go! Marami daw dapat na ipaliwanag ang mga opisyal ng Department of Budget and Management dahil sa mga bilyong-bilyong piso na insertion sa national budget na hinihinalang may kaugnayan sa charter change. Kaya ayon kay Senator Amy Marcos, ipapatawag ang mga taga-DBM sa susunod na public hearing ng kanyang committee may kaugnayan sa People's Initiative para sa Chacha. Ang desisyon na ito ay matapos maungkat sa pagdinig ng Senado ang AKAP program ng DSWD o ang Ayuda para sa Kapos ang Kita program kung saan 26.7 billion pesos ang inilaan. Ayon kay Senator Marcos, hindi dumaan sa kanilang pagsusuri sa 2024 national budget ang naturang programa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms ukol sa People's Initiative, sinabi ni Senator Marcos na may nakuha siyang text message umano ni House Speaker Martin Romualdez sa mga kongresista na dapat dumaan sa Office of the Speaker ang ilang mga programa tulad ng AKAP program. Binasa rin niyang text message na nagsasaad na ang AKAP pati ang AIX o Assistance to Individuals in Crisis ng DSWD, tupad program ng Labor Department at Medical Assistance for Indigents program ng Health Department ay para sa People's Initiative. Sinabi ni Marcos at ng iba pang mga senador, walang issue kung talagang para sa mahihirap ang ganito mga programa pero hindi daw makatwiran na gamitin ito na panunuhol para lang sa Chacha. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air agad-agad DWIZ Patrol Report. Happy Valentine's Day pa. Alam nyo doon sa mga niyayang makipag-date at hindi nakipag-date tapos binantaan kayo. Bira naman. hindi lang sumama sa date, binantaan na. Oo. Alam niyo bang bawal yan? Yung binabantaan kayo? Oo, lalong-lalo na, especially online, pag binabantaan kayo, bawal yan. Anong tawag dyan? O kaya, meron pa isa, yung blackmail. O yan, pag binablackmail kayo online, bawal din yan. Kaya, blackmail o binantaan ka online. Nako! Bawal yan! Narito po ang NBI News mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Blackmail o binantaan ka online? Nako, bawal ito.
hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng kaaway. Ang iba naman, humahantong pa sa bantaan. Alam nyo ba ang blackmailing ay may tuturing na krimen? Ang blackmailing ay isang klase ng pagbabanta kung saan ang suspect ay humihingi ng kondisyon, pabor o kapalit kagaya ng pera sa kanyang biktima. O kaya naman, pagbabantaan ka, nasisiraan ka sa ibang tao o ibubunyag ang lihim mong sekreto. Ayon sa Article 283 ng Revised Penal Code, ang light threat o ang pananakot o pagbabanta sa isang tao ay isang krimen. Kabilang na rito ang pananakot sa pamamagitan ng social media platforms. Ang anumang post o comment na naglalayong makasira sa reputasyon ng isang tao ay makakasuhan sa ilalim ng batas na ito. Nakasaad sa Article 282 ng Revised Penal Code na ang sino mang lumabag ay mapaparusahan ng aresto mayor o pagkabilanggo ng 1 buwan hanggang 6 na buwan at multang hindi lalagpas sa 100,000 pesos. Kaya kung mayroong hindi pagkakaunawaan, pag-usapan. Hindi yung sa social media, idadaan at magbabantaan. Krimen nga kung may tuturing ang blackmailing. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Nako, bawal yan. Kaya dapat aware tayo at alam natin yan. Bawal na bawal yan. Oops, meron akong gustong sabihin. Mga kastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong esports? Sa Arena Plus, astig sa sports, siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito ninyong mga games. Pwede mong i-stream ang live games ng local at international. International, mga international sports sa internet at sa inyong mga telepono. Maging up-to-date sa latest score sa libu-libong games worldwide. Kasama dyan ang mga PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, pati boxing. Kasama dyan. At marami-marami pang iba. But that's not all ha. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official Astig endorsers na sina Scotty Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Ano pang inaantay ninyo? Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can also watch live din sa arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ano sabi mo, Iyas? Yung interviewin natin, nasaan? Narinig ka na sa ere. Nakabukas na itong mikropono kanina eh. Oh, wala daw yung aming interview. Nasaan? Nasa? Oh, contact tayo maya-maya ng konti. Sir, pagbigyan mo na kami. Huwag ka muna pupunta dyan. Okay, taga muna tayo ng mga reports. Hindi kasi gusto naming malaman kung bakit yung yung mga supply ng itlog at saka mga bigas pag-uusapan natin. Kasama ho dito yung pinapasiguro ni PBBM sa Department of Agriculture yung sapat na pagkain ngayong El Nino. Ano ngayon ang gagawin ng Department of Agriculture dyan? Syempre kasama dyan, i-issue natin yung itlog. Di ba? Nahihirapan yata eh. Alam niyo ba kung bakit maraming itlog sa mga panahon ngayon? Sabi ng sa mga nag-aalaga ng manok, ito daw mga nakaraan na buwan at saka linggo, di ba grabe ang amihan? Gustong-gusto daw ng mga manok yung malamig. Nangingitlog ng marami. Kaya maraming itlog na oversupply tayo. Pagka na-oversupply, nawawala ngayon yung plano. Yung strategic na pwedeng gawin para hindi tayo mag-oversupply at hindi bumagsak ang presyo. Kasi pag bumagsak ang presyo, aayaw na mga farmers. Pagka wala ng farmers, ala ng itlog. Di ba? Sige, teka muna. Ito muna, mga reports muna tayo. NEDA naglatag ng mga mungkahe para mapabagal pa ang inflation. Ayun, tutok yan. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Verdes. Gilbert, go! Sa gitna ng pagtutok ng pamahalaan sa pagkontrol ng inflation rate ngayong taon, isa sa mga pangunahing mungkahi ng NEDA o National Economic and Development Authority ay ang pagpapalakas ng sektor ng agrikultura. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NEDA Yusek Rosemary Edeliona na ang pagkain ang may malaking epekto sa bilis ng pagtaas ng inflation. Kaya't mahalagang tutukan daw kung paano gawing mas matatag o resilient ang sektor ng agrikultura laban sa mga kalamidad tulad ng bagyo. Para kay Edelion, kailangan tapatan ng agri-sector
ang modernong teknolohiya at pananaliksik para sa modernisasyon. Dagdag pa rito, mahalaga ang pagpapalakas daw ng logistics mula sa sakahan patungong mga palengke. Kasama na raw dito yung pagkakaroon ng maayos na pasilidad para sa processing upang mahapa-haba pa raw ang buhay ng mga produkto. Meron din mga hindi kontroladong factor ang gobyerno tulad ng mataas na presyo ng langis. Ngunit may mga hakbang pa rin daw na maaaring gawin tulad ng mas maayos na paggugol sa pondo, pagtitipid sa enerhiya at tamang pagpaplano. Isa rin sa mga pangunahing mungkahi ni Edilion ay ang pagbabawas ng pagsasayang ng pagkain at paghahanda sa trade policy para raw sa mga posibleng shocks na maaaring mangyari sa hinaharap. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Dapat na magkaroon ng Ano? Parang may pumapasok yung ale. Sino yun? May pumapasok na ale. Okay. Dire-diretso ang mga report. Paglalatag ba yan? Paglalatag? Tama. Paglalatag ng health facilities sa mga major tourist areas sa bansa. Isusulong ni Senate President Zubiri. Paglalatag ba yan? Ha? Oh, tama. Ha? Paglalagak. Ikaw talagang ba? Halika nga rito. Halika, pipingutin ko yung tenga mo. Halika rito. Ang cute-cute mo. Ha? Pakurot nga dyan sa pisngi mong malaki. Ulitin natin ha. Paglalagak ng health facility sa mga major tourist areas sa bansa, isusulong ni Senate President Miguel Zubiri. Narito ang report ni Patrol 19 all the way from the Senate, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Dapat nang magkaroon ng health facilities sa mga major tourist areas sa bansa. Itong inihayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Kaugnay nito, hinimok ni Zubiri ang mga kapwa-senador na suportahan ang ihahain niyang panukala para sa pagtatayo ng health facilities sa mga lugar na dinarayo ng mga turista. Ginawa ni Zubiri ang pahayag kasunod ng pulong sa mga miyembro ng Consular Corps na pumuna sa kawalan ng health facilities sa tourist areas tulad sa Coron sa Palawan. Sinabi ng Senate leader na may hirapan ng bansa na patuloy na makaakit ng mga turista sa iba't ibang diving spots at magagandang beaches sa bansa kung walang mga pasilidad para tumugon sa mga aksidente. Maaari anyang tawaging tourist hospital program ang panukala na magmamandato sa i-renationalized ang mga provincial hospital bilang regional hospital sa mga major tourist areas at pamunuan ng Department of Health. Lalagyan anya ang mga hospital ng state-of-the-art facilities na magsiserbisyo sa mga international at local tourists, gayon din ang mga local residents sa lugar. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pang report! MMDA at NTPB muling nagsagawa ng clearing operation sa lungsod ng Maynila ngayong Valentine's Day. O kayo naman, di nyo na pinagbigyan. Valentine's Day naman. Nag-clearing operations pa kayo? Pambiran. Joke lang. Siyempre, meron silang sariling plano at meron silang advokasya na dapat gawin at sila yung magsisilbi sa bayan. Valentine's eh. Alamin natin ang report ni Patrol 5, Aya Yupanco. Kuya Aya, go! Muling nagsagawa ng operasyon ang Metro Manila Development Authority sa lungsod ng Maynila ngayong araw ng mga puso o Valentine's Day. Pinangunahan ni na MMDA Assistant General Manager for Operations ASEC David Angelo Vargas at MMDA Officer in Charge Gabriel Go. Ang operasyon katuwang ng Manila Traffic and Parking Bureau ng Maynila. Target ng operasyon ang ilang mga sasakyan na illegal na nakaparada sa gilid ng mga pangunahing kalsada at mabuhay lanes. Gayon din yung mga bahay at tindahan na sinakop na yung pathwalk at gilid ng kalsada. Partikular na apektado ng sinagawang clearing operation ang Barangay 662, Zone 71 na una nang inireklamo sa tanggapan ng lokal na pamahalaan. Sa nasabing operasyon ng MMDA, binigyan ng rosas na may kasamang violation na ticket yung mga mahuhuli
at lalamag na mga motorista. Ito yung number 5. Ay yung pang para simple metodo ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong Valentine Report. Meron ka bang tugtog dyan na bulaklak, mabango ang bulaklak? Mabango mga kanta mo, engineer, panggurang talaga yun. Mabango ang presyo ng mga bulaklak sa Marikina, lalong tumaas ngayong Valentine's Day. Pagbigyan nyo na. Ngayon lang naman sila bumabawi. Bukas, bagsak presyo na naman yan, sigurado. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Lalo pang sumirit ang presyo ng bulaklak sa Marikina City ngayong ipinagdiriwang ang araw ng mga puso. Mula sa dating 100 pesos, pumalo na sa 150 pesos ang kada piraso ng normal red rose, habang 1,500 pesos naman hanggang 1,800 pesos ang kada 1 dozen nito. Mula naman sa dating 350 pesos hanggang 400 pesos sa kada piraso ng Ecuadorian rose, pumalo na ito sa 500 pesos kada piraso. Pumalo naman sa 100 pesos hanggang 150 pesos ang kada piraso ng pinakamurang presyo ng sunflower, habang 800 pesos hanggang 1,000 pesos naman sa kada bouquet nito. Nasa 350 pesos naman hanggang 800 pesos ang pinakamurang typical flower bouquet, 2,000 pesos ang dried flower bouquet o yung mga bulaklak na nape-preserve, 1,500 pesos hanggang 2,000 pesos ang mga stuffed toy bouquet. Available din ang money bouquet kung saan ay nakadepende sa mga customer kung magkano ang kanilang ipapalagay. Ayon sa mga flower vendor, posible pang tumaas ang presyo ng bulaklak dahil na rin sa idinagdag na singil ng kanilang mga supplier. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Talagang ganon na kapag nagmamahal, magmahal sa mga panahon na ito. Pero sabi nga ng Department of Agriculture, huwag na kayong magbigay ng bulaklak. Ang ibigay na ninyo ay bigas. Kaya nga dun sa namin, sa Facebook namin, meron kami question ngayon. Baka gusto nyo puntahan at gusto nyo sagutin. Ang tanong natin dyan ay, ngayong Valentine's, anong gusto nyong ma-receive? Pag-ibig na wagas o bigas? Kaya puntahan nyo. Sagot kayo dyan, ha? Okay, sige. Tanggap po tayo ng isa pang report. Paano ka lang pagboto gamit ang internet? Aprobado na sa komite ng Kamara. Aprobado na yun. Mabilis Alamin natin ang report ni Patrol 11, Tina Nolasco. Tina! Lusot na sa House Committee on Appropriations ang House Bill 6770 o ang Internet Voting Bill na siyang substitute bill ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino na una nang inaprobahan ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms noong Agosto ng nakaraang taon. Layo ng panukala na bigyang daan ang mga overseas Filipino workers o OFWs na magamit ang kanilang karapatan sa pagboto habang nasa ibang bansa. Dahil na rin ito sa hamong kinakaharap ng OFW sa pagboto kada eleksyon dahil sa oras at layo ng kanilang trabaho sa mga lugar kung saan pwedeng makaboto. Gayon din upang suportahan ang inisyatiba ng Commission on Elections o COMELEC na ipakilala ang internet registration at pagboto sa mga OFW sa pamamagitan ng pagbibigay ng legal na batayan para dito. Matatanda ang una nang nanawagan si Magsino sa mga OFWs na magparehistro na para sa 2025 national elections na isasagawa via internet voting sa 76 na foreign posts. Umaasa si Magsino na makikibahagi ang lahat ng OFWs sa kauna-unahan at makasaysayang internet voting na ito para sa mga Pinoy na nasa abroad. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alam nyo, meron akong question dyan. Napakarami kong question dyan sa internet voting na yan. Baka pwede natin makausap ang COMELEC bukas. Paring Drew, ang COMELEC, Siyempre, may mga pag-internet ang pinag-uusapan, usong-uso mga hacking ngayon,
O, paano, gaano kataas ang kredibilidad o yung katibayan nung yung how strong the system is, 'di ba? Ika nga sa English, kailangan matanong-tanong natin 'yan. At ngayon ay Valentine's Day, ha? Ngayon ay February 14. Yung iba mag-dinner, tapos yung iba siguro may steak, ha? Lalo na kapag may dato o kaya may budget. Tapos iinom sila ng wine. Ayan. Isa pa, wine. Oo. Pero sabi nila, ang wine daw, ang wine ay good for the heart. Yan ho ang sinasabi nila. Patunayan natin. Tingnan natin, ha? Good for the heart nga ba ang wine? Tara, patunayan natin yan sa Let's Prove It! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Pinaniniwalaan ng pag-inom ng red wine ay makakatulong para makaiwas sa heart disease. Pero, totoo nga bang good for the heart ang red wine? Tara, let's prove it! Ayon sa mayoclinic.org na ang alkohol at iba pa mga sangkap sa red wine ay nagtataglay ng antioxidants na maaaring makatulong upang maiwasan ang coronary artery disease, ang kondisyon na humahantong sa heart attacks at maaari ding mapataas ng high-density lipoprotein cholesterol o ang good cholesterol. Dagdag pa sa healthline.com na ang red wine ay naglalaman ng alkohol at kemikal na tinatawag na polyphenol na tumutulong na protektahan ang lining ng mga daluyan ng dugo sa puso. Ngunit, sinabi naman ng World Health Organization o WHO na pagdating sa pag-inom ng alak, masama pa rin ito kapag sobra. Sinang-ayunan naman ito ng Department of Health. Maraming benepisyo man ng red wine ayon sa mga pag-aaral, dapat itong inumin sa katamtamang dami sapagkat ang sobrang pag-inom nito ay pwedeng makasama sa iyo. Kaya naman, drink moderately. Ronda Pilipinas! Tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ngayon, isa pang report! Mga healthcare workers muling sumugod sa tanggapan ng Department of Health ngayong Valentine's Day. Hala, ifa-follow na siguro yung kanilang yung pay. Oh, nako. Alamin natin ang report ni Patrol 5 IAU Pangko. Kuyaya, go! Muling sinugod ng grupo ng mga healthcare workers mula sa pribado at pampublikong hospital ang tanggapan ng Department of Health dito sa Santa Cruz, Maynila ngayong araw ng mga puso. Ito ay upang ipanawagan ang matagal nang hindi nakukuhang health emergency allowance mula pa noong COVID-19 na pandemic. Pinangunahan ang protesta ng mga miyembro ng Alliance of Filipino Workers o AFW. Gihit ng grupo, ilang taon nang naantala ang nasabing allowance na una nang ipinangako noong nakaraang administrasyon. Bukod dito, hiling din nila na magbitiw sa pwesto si Health Secretary Ted Hermosa. Lalo na't hindi naman daw nito nagagampanan ang trabaho. Wala rin daw nagagawa ang nasabing kalihim para sa kapakanan ng tulad nilang healthcare workers kung saan hindi napapakinggan ang kanilang mga hinaing. Kaugnay nito, umaapila sila sa kasalukuyang administrasyong Marcos na masolusyonan sana ang problema na kanilang kinakaharap sa usapin ng allowances. Ito si Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Sabi nung tsa-tsa kayo ng tsa-tsa. Ibigay niyo muna yung heya. Oo, yung health emergency allowance ng mga health workers. Tsa-tsa kayo ng tsa-tsa. Heya muna. Yeah. Sige, tanggap pa tayo. Meron pa ba? Wala pa. O sige, tayo muna ay magbalita sa ibang bansa. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang higit sa 12 katao matapos na magbanggaan ang 2 bangka sa Congo River. Grabe, batay sa ulat, hindi pa malinaw kung anong naging sanhi ng banggaan ng 2 nasabing bangka. Sa ngayon, patuloy ang pagsagip sa mga pasahero na lulan ng bangka kasabay ng investigasyon sa nangyaring insidente. Maugunitang madalas na mangyari ang banggaan o insidente ng mga paglubog ng bangka sa Congo dahil madalas itong, overload. Ronda Pilipinas!
Samantala para sa ating balitang papalakasan, pagbalasa ng coach sa players ng Tatak, Jel, Binyan, effective kontra Makati Circus Music Festival. Bakit? Alamin natin sa Sports News mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Tumaas palalo ang kumpiyansa ng Tatak Jel Binyan nang sila'y magwagi sa rematch kontra sa Makati Circus Music Festival sa score na 143-123. Bagamat high scoring ang naging laban, unusual ang naging proseso ng coaching staff ng Binyan. Ito ay dahil hindi ginawang first five ang karaniwang starters ng team, bagkos unang pinasok ang usual third unit ng Tatak Jel. Bukod pa riyan, base sa tala ng NBL, ang Tatak Jel Binyan ang nangunguna o top 1 sa offense sa kasalukuyang Chairman's Cup. Iyan ay dahil sila ay karaniwang nakakagawa ng 100 plus points sa isang regulation. Sa ngayon, mayroon ng 5 wins at 3 losses ang Tatak Jel at isang laro na lamang ang dapat nilang maipanalo bago tumungo sa semis. Kaya patuloy lang na sumubaybay dito sa Aliw Channel 23. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Sa ating balitang showbiz, Sylvia Sanchez sabik ng magkaapo. Showbiz Report mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, kung si Sylvia Sanchez ang tatanungin, gustong-gusto niyang maging lola. Ayon sa actress, 52 years old na siya kaya't gusto niyang makita ang kanyang mga apo. Pero wala pa raw isa man sa kanyang mga anak na sina Arjo at Ria Ataide ang lumalapit sa kanya para sabing, Mama, magkakapo ka na. Ayaw naman daw niya i-pressure ang mga ito na magkaroon na ng mga anak sa kanilang partner, si RJ kay Maine Mendoza habang si Ria kay Zanjo Marudo. Hindi niya raw kasi pwedeng i-pressure ang mga ito dahil mas gusto niya raw na handang-handa rin ang mga ito kapag magkakaanak na pwede na munang magbakasyon ang mga ito sa pagtatrabaho para maalagaan ang kanilang anak. Pero sobra daw siyang excited na magkaroon na ng apo. Aminado naman si Sylvia na nagpaparinig na siya kay Ria at maging kay Maine kung saan tinitext pa raw niya ang mga ito. At yan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo may patama quote of the day. Since it's Valentine's Day today, ang ating patama quote of the day, sana tamaan, ang dapat tamaan, sabi niya, hindi ko maipapangako na maayos ang lahat ng problema, pero hindi mo ito kailangang harapin ng mag-isa. Yun. Alam nyo, sa buhay na to, yung mga taong nagdesisyon na samahan kayo dun sa lowest of the low, yung mga problemado kayo, yung tipong talagang down na super problematic kayo, itong mga taong ito nagdesisyon na hindi kayo iwan. Itong mga taong ito ang dapat isinasama ninyo sa pagbangon, sa pag-unlad, sa pag-level up ng mga buhay ninyo. Oo. Yung mga taong yan ang hindi umalis. Kahit pwede silang umalis. Pwede nila kayong iwan tulad ng mga ibang taong nang iwan sa inyo. Pero nagdesisyon silang samahan kayo. Kaya sa pagganda ng buhay ninyo, pag marami na kayong pera, pag marami na kayong datong, at gumaganda na ang buhay ninyo, ang mga taong ito ang dapat yung i-treasure dahil subok na ang mga taong ito, hindi kayo iiwan. Amen? Amen. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Antabayan na po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Doc She Lejano. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.